Bakit wala pang pagkain na nakahain sa mesa? Nag-order na lang ako sa online, kuya. Nilayasan tayo ni Elma eh. Siguro pinagalitan mo na naman yon. Aba, dapat lang. Simpleng trabaho lang, hindi pa niya magawa ng tama. Alam mo namang ayaw ko sa kapalpakan, di ba? Sus, kuya. Alam ko na ang ugali mo. Kahit konting mali pinupuna mo na kaagad. Kaya walang tumatagal na katulong sa atin dahil takot sa iyo eh. Pangilang katulong na natin yan eh. Lahat sila napagod sa iyo. Wala akong pakialam. Lumayas sila kung gusto nila. Pwede naman tayong kumuha ulit. At sana sa susunod na kukuha ulit sila, Mami, yung hindi palpak. Nagkakamali ka dyan, kuya. Ang dapat kunin ni na Mami, yung kasing tapang ni Lapu-Lapu na kayang tapatan ka at hindi natatakot sa iyo. Naranasan niyo na bang magtrabaho sa isang perfectionist na boss? Yung kahit maliit na pagkakamali na papagalitan ka? Paano niyo ito hinaharap? At paano kung sobra na ang pamumuna? Mananahimik ka na lang ba o ipaglalaban mo ang alam mong tama? Paki-comment nga ang inyong mga sagot sa ibaba. Excited akong basahin ang mga ito. At kung naiintriga ka na sa kwento ni Gabriel, halina't samahan mo kami at alamin natin ang lahat hanggang dulo. Magandang araw po sa inyo, Miss Neri, at sa lahat ng avid listeners ng kwentong Takip Silim. Ako po si Gabriel, 40 taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 1 dekada na ang nakalipas sa aming probinsya, kung saan may malaking negosyo ang aming pamilya. Hindi ko na po ilalantad ang tunay na pangalan ng lugar at mga tao sa kwento upang maprotektahan ang aking seguridad pati na rin ang mga naninirahan doon. Bago po pala tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito kung bago pa lang kayo sa kwentong Takip Silim. Dahil talaga pong the best ang mga kwento nila dito. Gusto ko rin pong ipaalam sa lahat ng listeners na sa kwentong Takip Silim ko lang ipinadala ang kwento kong ito. Kaya kung sakaling mapakinggan niyo man ito sa ibang channel, pakireport po kaagad. Maraming salamat po. Pagkatapos ng malaking pagkakamali sa buhay ko, ipinangako ko sa sarili ko noong araw na iyon na hindi na ako muling magkakamali pa. Sa isip ko noon, ako na ang palaging tama. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating sa buhay ko ang aming katulong na si Roda. Ang kaisa-isang babaeng naglakas loob na kalabanin ako. Palaban, matapang, at hindi natatakot magsalita tungkol sa kung ano ang sa tingin niya ay tama. Hanggang sa may nadiskubre akong kakaiba sa kanya. Gabi-gabi siyang nawawala. At nang minsan ay sinundan ko siya, nagulantang ako sa aking nakita. Bukas ng umaga, dadating na ang bagong katulong natin. Sana umabot man lang ng 1 buwan ang pananatili niya rito. Gabriel anak, huwag ka namang masyadong mahigpit sa mga katulong natin. Nakakapagod na kasing maghanap ng ipapalit at dagdag gastos na rin sa pagbabayad ng agency. Ma'am, alam niyo naman pong ayaw ko sa kapalpakan, di ba? Wala namang problema sa akin kung ginagawa lang niya ng maayos ang trabaho niya. Ilang beses ko na kasi siyang sinabihan na bawal kay Logan ang chips. Pero matigas pa rin ang ulo niya. Paano kung magkasakit ang anak ko? May magagawa ba siya? Tama si Gabriel, Catalina. Dapat lang naitama niya ang pagkakamali ng katulong natin. Lalo na't para naman to sa kapakanan ng apo natin. Ang akin lang naman. Baka dumating ang araw na malaman ito ng mga tao sa baryo. Hindi natin alam na baka kumalat pa ito sa ibang tao at masirang imahe ng pamilya natin. Subukan lang nilang gawin yon. May paglalagyan sila, Catalina. Alam nyo, masyado kayong seryoso. Chill lang, ma'am, dad. Ang mas mabuting gawin nyo, humanap kayo ng katulong na hindi basta-basta maglalayas at matatakot kay kuya. Yung magpalaban at matapang, katulad kay Lapu-Lapu. Puro ka talaga kalokohan, Jojo. Kuya, hindi yan kalokohan. Suggestion yan, di ba ma'am? Tinawagan ko na ang agency kanina. Naghihintay na lang ako ng tawag nila. Hindi pwedeng wala tayong ipapalit kay Elma. Lalo na't lagi kaming wala ng daddy niyo rito. Hindi naman pwedeng laging fast food ang kinakain ninyong dalawa. Solusyonan mo yan, Catalina. Ayoko ng problema dito. Lalo na't may pinoproblema pa ako ngayon sa negosyo. Hello? Oo. Pwede na siya magsimula ngayong araw. Salamat. May nakuha ka na pong kapalit, ma'am? Oo anak. Maya-maya lang dadating na yon.
At sana nga ay tumagal talaga siya sa atin. Kung kasing tapang niya sila Pulapo, posible pa yon. Catalina, kailangan ko nang umalis. Naghihintay na si Engineer Santos sa bukid. Talaga bang itutuloy mo ang pagbili ng lupain sa San Rosario, Eduardo? Bakit naman hindi? Kailangan natin ng malapit na pabrika para hindi na malayo ang transport ng mga ani. Mas mapapalago natin ang negosyo natin, Catalina. Pero paano ang mga taong naninirahan doon? Sa tingin mo ba'y papayag sila? Pwede ba? Huwag ka ng madaming tanong. Sumunod ka na lang sa mga plano ko para wala na tayong magiging problema. Basta, ako nang bahala sa kanila. Hindi na sumagot pa ulit si Mami noon dahil alam namin parehong hindi talaga magpapatalo si Daddy at ayaw niyang pinapakialaman siya sa mga plano niya. Bata pa lang ako, yan ang pagkakakilala ko sa aking ama at isa yan sa mga ugaling naman ako sa kanya. Para naman sa kanya, ako ay perpektong anak kaya nung minsan nagkamali ako at nagbunga ang pagkakamaling yun, labis siyang nadismaya. At yun ang pinaka hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko. Dahil sa isang gabing kalasingan ko, nabuntis ko ang isang babaeng mukhang pera at iniwanan ako ng malaking responsibilidad bilang ama. Kaya pagkatapos nun, bumawi ako sa lahat at ipinangako ko sa sarili kong hindi na ako muling magkakamali pa. Kaya kapag nakakita ako ng kapalpakan ng iba, pinupuna ko talaga kahit makasakit pa ako sa kanila. Pagkatapos nga namin kumain nun, nagpaalam na ako kay Mami na umakyat na sa itaas kasama ang anak kong si Logan at kanina ko pa napapansin ang katahimikan niya. Anak, ayos ka lang ba? Pansin kong kanina ka patahimik. May masakit ba sa'yo? Daddy, hindi na po ba babalik si Yaya Elma? Anak, hindi na babalik si Yaya Elma. Pero huwag kang mag-alala. May bago ka na namang yaya. Mamaya lang darating na yun. Kaya huwag ka nang malungkot dyan, okay? Pero Daddy, gusto ko po si Yaya Elma. Ayoko po ng iba. Logan, anak. Pwede ba sumunod ka na lang sa gusto ni Daddy? Ayaw naman siguro magalit si Daddy sa'yo. Bad ka, Daddy. Bad ka. Kumagulgol ng iyak si Logan at tumakbo papunta sa kama. Nakatalokbong pa ito ng kumot habang umiiyak. Napabuntong hininga na lamang ako sa ginawa ng anak ko. Tama talaga ang sinabi ng iba. Kapag may anak ka, susubukin talaga ang pasensya mo at kay Logan lang talaga mahaba ang pasensya ko. Tumabi naman ako sa kanya noon at hinaplos ang likuran niya para patahanin siya hanggang sa nakatulog na siya. Napakunot noon naman ako nang marinig ang malakas na katok ni Jojo mula sa labas, lalo na't kakatulog lang noon ni Logan. Kuya, buksan mo to. May kailangan ka makita sa labas. Sandali lang, nandyan na. Kuya, hindi mo paniniwalaan to. Kailangan mong makita ngayon din. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang kailangan kong makita? Yung mga baboy ng kapitbahay nating si Lola Salve, wala nang lamang loob, kuya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Halika, bilisan mo at nang makita mo. Sinundan ko si Jojo pababa ng hagdanan noon hanggang sa makalabas kami ng mansyon. Pagkalabas ko, nakita ko may mga taong nagkumpulan sa unahan sa tapat ng bahay ng kapitbahay naming si Lola Salve. Hindi naman ako nagdalawang isip na sumunod kay Jojo noon dahil curious din talaga ako sa kung anong nakita niya at gusto kong kumpirmahin kung totoo nga yun. At nang makalapit nga ako doon, narinig ko ang paghagulhol ni Lola Salve. Nakita ko siyang nakahawak sa dibdib niya habang nakatingin sa 4 na baboy na nakabulagta sa lupa at wala nang lamang loob. Ano ba nangyari, Lola? Sino po ba ang may gawan yan? Kayo lang po ba nangyari yan? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Nauli lang ako ng gising dahil masama ang pakiramdam ko kagabi. Tapos, eto pa ang nadatnan ko. Kaya pala tahimik ang mga alaga ko. Wala na pala silang buhay. Kawawa naman kayo, Lola Salve. Ang laking lugi niyan sa inyo. Yan lang ang pinagkakakitaan ko, iyo.
Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng panggasto sa susunod na mga buwan. Wala na akong mabebentang baboy at wala din akong naipon. Mga walang awa at puso talaga ang gumawa nito. May sira yata sa utak ang may gawa nito, Lola Salve. Pero ang weird lang kuya. Napaka-creepy. Isipin mo, lamang loob lang kinuha. Kung totoong magnanakaw yan, edi sana pati laman tinangay, di ba? Ano yun, trip lang nila? Oo nga, Jojo. Lola, may napansin po ba kayong kakaiba kagabi? May narinig ako. Mga yabag. Tapos, parang may pagaspas ng pakpak. Pero, hindi ako makalabas dahil dinaramdam kong sakit sa tuhod ko kagabi. At mukhang malalaking ibon lang naman yon. Kuya, tingnan mo to. Parang marka sa leeg nila. Iisa lang. Napakunot noo ako nang makita ang markang yon. 2 maliit at maitim na butas. At sigurado kong kagat yon ng hayop kaya dun ko nakumpirmang hindi tao ang may gawa nun. At ang unang pumasok sa isip ko noon ay aso. Dahil hindi naman ako naniniwala sa mga aswang sa panahong yon. Hindi tao may gawa niyan. Siguro may ligaw na aso ang napadpad dito sa baryo. At napagdiskita ng mga baboy ni Lola Salve. Aso? Seryoso ka ba kuya? Sa tingin mo, kaya ng aso ang pumatay ng 4 na baboy? Tingnan mo nga yung mga tiyan nila. Ang galing ng pagkakahiwa. Tapos lamang loob lang kinuha. Sinong baliw ang maniniwalang aso lang may gawa niyang kuya? Tama ka, Jojo. Pero kung hindi aso, ano? Hindi naman magagawa ng tao ang kagat na yan sa leeg. Maliban na lang kung may mahabang pangil. Kuya, hindi kaya may aswang sa baryong to? Yan din ang duda ko, iho. Sa tingin ko, nagbabalik na naman sila at naghahasik sila ng lagim dito sa baryo natin. Aswang? Walang aswang. Hindi totoo ang aswang. Imahinasyon lang yan para magbigay alaw sa mga nanonood. Buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng aswang na sinasabi nyo. Totoo ang aswang, iho. Dahil ako mismo, nakita ko ang nilalang na hindi ko inaakalang totoo. 1 dekada na ang nakalipas at hindi ko naisip na magbabalik sila. Pero sa nakikita ko, posibleng ang aswang ang may gawa nito. Hindi ko alam ang isasagot ko kay Lola Salve dahil wala talaga sa bokabularyo ko na totoo ang aswang. Pero tulad ng sinabi niya, siya mismo ang nakakita sa mga nilalang na yon at nirerespeto ko yon. Napabuntong hininga na lamang ako at nakaramdam ng awa sa sitwasyon niya. Matanda na siya at tanging ang pag-aalaga ng baboy ang pinagkukunan niya ng pera para makaraos sa bawat buwan. At ngayon, wala na ang mga baboy niya. Ilang buwan din ang poproblemahin niya kaya naisip kong bigyan siya ng konting tulong para makapagsimula ulit ng bagong kabuhayan. Lola, eto po, 5,000. Maliit man yan, pero sana makatulong sa inyo para po makapagsimula kayo ulit ng bago, ha? Ay, naku iyo. Huwag na. Nakakahiya naman sa iyo. Lola, tanggapin nyo na. Alam ko pong kakailanganin nyo yan para makaraos kayo sa susunod na mga buwan. Kaya sige na, huwag na po kayong maya. Tanggapin nyo na po. Oy, siya, sige iyo. Maraming salamat. Malaking tulong na talaga to sa akin. May pambili na ulit ako ng baboy at gagawin ko ding puhunan ito para makapagtinda ng gulay na ilalako ko dito sa baryo. Walang anuman po. Huwag na po kayong malungkot. Magiging maayos din po ang lahat. Sana nga iyo. Sana hindi na maulit pa ito. Ang bait mo talaga kuya. Pagpalain ka ng Diyos at bigyan ka ng mapapangasawa. Gago, nagawa mo ba talaga magbiro? Kuya naman, masyadong seryoso eh. Kaya hindi ka masaya sa buhay mo. Napailing na lamang ako sa sinabi ni Jojo at nagpaalam na kay Lola Salve dahil si Logan lang ang mag-isa sa kwarto. Malapit lang naman ang mansyon namin mula sa bahay ni Lola Salve, kaya wala pang 5 minuto
nakarating na kami sa loob ng mansyon. At sa unahan, nakita ko si Mami na may kausap na babae. Mahaba ang buhok, hindi katangkaran, sakto lang ang katawan at maputi. Nakasuot ito ng maluwag na pantalon, rubber shoes at simpleng blouse. Wow! Ang astig niya kuya. Yan na bang bago nating katulong? Dalagang dalaga pa at may itsura. Tumigil ka nga dyan, Jojo. Umaandar naman ang pagiging babaero mo eh. Kuya, hindi ganyan ang mga tipo kong babae. Gusto ko yung sexy at wild. Hindi ganyang kabadoy manamit. Sana lang talaga, hindi puro kapalpakan at sakit sa ulo ang dala niya. Sana lang din magtagal siya dito dahil kung hindi, ewan ko na lang talaga kuya. Ay nako, halika na nga. Labitan natin at namakilatis ko siya. Oh, mga anak, nandiyan na pala kayo. Sakto. Nandito na ang bago nating katulong. Siya nga pala si Rhoda. Kaidaran mo lang siya, Jojo. Magandang umaga po sa inyo mga sir. Magandang umaga din sa'yo, Rhoda. Ang astig ng pormahan mo ha. Bakit po? May problema po ba sa suot ko, sir? Wala naman. Sabi ko nga ang astig eh. Ngayon lang kasi ako nakakita ng babaeng ganyan ng kasuotan. Lahat kasi ng babaeng nakilala ko, sexy at hot. Kaya sa tingin ko, napaka-unique mo. Mawalang galang na po, sir. Hindi po ako katulad nila kaya sana po wag niyo akong ikumpara. Oh, relax. Hindi naman kita kinukumpara. Jojo, tama na yan. Kadarating lang ni Rhoda dito, kaya sana pakisamahan nyo na maayos. Pasensya ka na, Rhoda. May kapilyohan talaga tong bunso ko. Ayos lang po, madam. Pasensya na din po kayo. Wala kang dapat ihingi ng pasensya, iha. Salamat po, madam. Jojo, Gabriel, sana magkasundo kayong tatlo para wala na akong magiging problema pa. Oo na, Mami. Compliment lang naman po yun. Oh, siya, sige na. Iatid ko muna si Rhoda sa magiging kwarto niya para makapagsimula na siya sa trabaho niya dito sa mansyon. Sige po, Ma'am. Tara na, iha. Sige po, madam. Bahagya naman akong napangiti at napailing sa ginawang pagsagot ng babaeng yon sa kapatid ko. Yun kasi ang kauna-unahang beses na may naglakas loob magsalita sa kapilyohan niya. At dun ko naisip na mukhang kakaiba nga si Rhoda sa ibang mga nagdaang katulong namin. Pero sa isip ko din nun, sana nga ay hindi siya makagawa ng kapalpakan dahil kahit gaano pa siya katapang, hindi ko siya palalagpasin. Aba, anong ngiti yan kuya? Ngayon ko lang nakitang umiti ka dahil sa isang babae. Huwag mong sabihin may gusto ka na sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Natatawa lang ako dahil ito ang unang beses sa minaglakas loob sa palpalin niyang kapilyuan mo. Well, tama ka nga kuya. Napaisip nga ako kung may mali ba sa sinabi ko kanina. Taka lang ha, tumatawag na sa Althea. Alis na ako. Ikaw nang bahalang magpaalam kay Mami ha. Salamat. Oh, anong oras ka ba uuwi? Baka kinabukasan na. Alam mo na. Sige na, alis na ako. Napailing na lang talaga ako sa pagiging babaero ng kapatid kong si Jojo. Tandang-tanda ko pa noon kung bakit ako nalasing nung gabing yon. Nang sinama niya ako sa isang bar kung saan dinamayan ko siya dahil broken-hearted siya sa dati niyang kasintahang si April. Pero ang nangyari, ako yung napahamak. Dahil paggising ko kinaumagahan, may katabi na akong babaeng walang saplot sa kama. At pagkatapos ng ilang buwan, nagpakita ulit ang babaeng yon para sabihing buntis siya. Tandang-tanda ko pa noon ang galit at pagkadismaya ni Daddy sa akin nang malaman niya yon. Galit na galit pa ako noon kay Jojo dahil sa pangyayaring yon. Pero mas nangibabaw pa rin ang pagiging magkapatid namin sa huli. Huminga na lang ako ng malalim at pilit na ngumiti bago umakyat sa hagdan papunta sa kwarto ko. Pagkarating ko sa itaas, napansin kong nakabukas ang pinto ng isang kwarto kung saan natutulog ang aming naging katulong. Sa sandaling yon, para bang may kakaibang pakiramdam ang humila sa akin. Hinihikayat akong lumapit doon. Nasa loob pa kaya si Mami? Sir, nandyan po pala kayo. Si Mami. Nandiyan pa ba sa loob? Wala na po. Baka po nasa kwarto niya. Sige. Sige po, sir. Teka. Alam mo na ba ang trabaho mo dito sa mansyon? Oo naman po.
Malinaw po sa akin ang napag-usapan namin ni Madam Catalina. All around po ang trabaho ko dito. Hindi lang tagalinis, tagalaba, tagaluto, kundi yaya din po ng anak nyo. Mabuti naman alam mo. Gusto ko lang ding linawin na ayoko ng kapalpakan sa trabaho ha. Lalo na pagdating kay Logan. Mahigpit kong pinagbabawal ang pagkain niya ng chips dahil bawal yun sa kanya. Maliwanag ba? Opo, sir. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Mabuti naman kung ganun. Sige po. Kailangan ko na po magtrabaho, sir. Bababa na po ako. At baka mapagalitan pa po ako ni Madam. Bahagya lamang akong yumango noon at piniling manahimik sa mga oras na yon. Sa totoo lang, sa sandaling magkasalubong kami halos mautal ako pero hindi ko yun pinapahalata. At nang magpaalam siya hindi na ako nagsalita pa dahil ayoko din namang humaba pa ang usapan namin kung wala naman itong kwenta. Pero ewan ko ba Miss Neri kung anong pumasok sa isip ko noon. Habang pababa siya ng hagdanan, hindi ko maiwasang sundin siya ng tingin sa mga oras na yon. Hanggang sa narinig ko na lang ang pagbukas ng pinto, kaya napalingon agad ako sa likuran ko. Oh, Gabriel, nandiyan ka pala. Tamang-tama. Samahan mo ako papunta sa San Rosario. Tawagin mo si Jojo, pupunta tayo dun ngayon. Umalis po si Jojo, ma'am. Doon daw po yata siya matutulog sa kaibigan niya. Ay nako, ang batang yun talaga. Tumawag kasi sa akin ng daddy mo. Nabili na daw niya ang lupa sa pagtatayuan natin ng pabrika. Nabili? Ma'am, paano po yung mga taong nakatira doon? Yun nga din ang inaalala ko. Pero baka binayaran sila ni Eduardo para makahanap ng lilipatang bago. Hindi kasi sila pwedeng manatili doon. Sana nga po, ma'am. Para makaiwas tayo sa gulo. Gabriel, kilala mo naman ang ama mo. Gagawin niya ang lahat, makuha lang ang gusto niya. Masunod lang ang plano niya kaya suportahan na lang natin siya. Ma'am, lagi naman po ako nakasuporta kay Daddy. Dahil alam ko pong para po sa atin ang ginagawa niya. Ayaw ko lang po talaga magkaroon ng problema ang pamilya natin o masangkot sa gulo. Hindi natin kilala ang mga tao doon at kung ano ang tumatakbo sa isipan nila. Kaya hindi niyo maiaalis sa akin ang mag-alala. Naiintindihan kita, anak. Pero 3 dekada na sa negosyong daddy mo. Kaya siguradong alam na niya ang kailangang gawin. Pagkatiwalaan na lang natin siya, Gabriel. Malaki naman po ang tiwala ko sa kanya, ma'am. O siya, tara na. At naghihintay na siya doon. Sige po. May pagdadalawang isip at pag-aalala ako noon nang ibabaw pa rin ang tiwala ko sa plano at desisyon ng aking ama. Buong buhay ko kasi nakilala ko siya bilang isang perpektong tao. Kaya mula bata pa lang ako, iniidolo ko na siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Dahil naniniwala ako noon na hindi kami magkakaroon ng marangyang buhay kung hindi dahil sa pagsisikap niya. Pagbaba namin ng hagdanan noon, nasalubong naman namin si Roda na may dalang walis at pamunas. Matamis naman siyang ngumiti sa amin at ganoon din si Mami sa kanya. Habang ako naman ay tahimik lang na dumaan sa harap niya. Narinig ko naman si Mami noon na hinabilin si Logan sa kanya. Roda, ikaw na muna ang bahala kay Logan, ha? Aalis muna kami ni Gabriel. Opo, Madam. Nasaan po ba si Logan? Nasa kwarto ko. Siguraduhin mo lang na maayos ang anak ko, ha? Opo, sir. Makakaasa po kayo. Mabuti. O siya, tara na, Gabriel. Sumakay agad kami sa kotse ni Mami at pinaandar ko ito. Mahigit kalahating oras ang biyahe namin sa lubak-lubak na daanan papunta sa bukid kung saan naroon ang lupain ng San Rosario. Tahimik ang paligid. Tanging ingay ng makina at pag-alog ng sasakyan ang maririnig habang tinatahak namin ang makitid na daan. Pagdating namin, agad kong ipinarada ang sasakyan sa gilid ng daan. Sa unahan, nakita namin si Daddy kasama ang engineer at 2 niyang tauhan. May kausap din silang 2 lalaki na base sa kanilang suot ay mga magsasaka. Sila na yon. Opo. At mukhang seryoso ang usapan nila, ma'am. Tara, puntahan natin. Naglakad kami ni Mami palapit sa kinaroroonan ni na Daddy at nanlambot naman ang puso ko sa narinig ko mula sa matandang lalaking kausap niya. Rinig ko ang pagmamakaawa nitong huwag silang paalisin.
Pero nagmatigas nun si Daddy at pinagtabuyan sila. Hanggang sa nagalit ito at nagbanta sa kanya. Nabuhay kami ng tahimik dito. Pero inalisan nyo kami ng tirahan. Wala kayong mga puso. Hindi pa ba sapat ang binayad ko sa inyo? Binigyan ko na kayo ng isang buwang palugit. Pero ang titigas pa rin ng mga ulo nyo. Kami ang nauna sa lupaing ito. Kaya hindi nyo kami basta-basta na lamang mapapaalis. Kayo nga ang nauna, pero hindi sa inyo ang lupain na ito. Inangkin nyo lang to at ngayon nasa akin ang titulo. Wala na kayong magagawa pa kundi umalis dito. Nakikiusap ako sa inyo. Ayaw namin ng gulo. Kaya sana'y hayaan nyo kaming manatili dito. Apo Goryo, huwag nyo naman akong gawing masamang tao. Ayoko rin naman ng gulo. Naging patas naman ako sa inyo. Hinalo ko pa nga kayo ng bagong tirahan sa aming baryo. Kaya sana, huwag nyo na akong pahirapan pa. Umalis na kayo sa lupain ko para wala na tayong magiging problema. Mawalang galang na po, Lolo. Bakit hindi nyo na lang po tanggapin ang alok ni Daddy? Iho, sa tingin mo ba ganun lang kadali yon? Hindi ko po sinasabing madali. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na naging patas naman po ang aking ama sa inyo. Pinaalis kayo, pero may panibago kayong matutuluyan. Kaya wala po akong nakikitang problema kung susunod lang po kayo para hindi na po umabot pa sa sapilitan o legal na paraan. Hindi mo pa naiintindihan, iho. Ano po ba ang hindi ko naintindihan? Hindi kami pwedeng manirahan sa maraming tao. Ayaw naming bumalik pa sa dati naming buhay. Bakit hindi po pwede? Lolo, binibigyan na po kayo ng maayos na malilipatan. Pero kung ayaw niyong tanggapin yun, wala na po kaming magagawa. Kundi sapilitan kayong paalisin sa lupain na to. Apo Goryo, bibigyan ko pa po kayo ng oras hanggang bukas. Pag di pa kayo umalis, alam nyo na mangyayari sa inyo. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko habang tinitingnan ang mukha ng matandang lalaki na pilit kinokontrol ang emosyon. Hindi ko maalis sa isip ko ang pakiramdam na kahit gaano pa kami makatarungan, may nasasaktan pa rin sa proseso. Pero kung iisipin mo ang mabuti, naging patas naman si Daddy sa kanila dahil siya mismo ang nag-alok sa kanila ng bagong matitirahan. Meron kasi kaming bakanteng kubo doon sa baryo, kaya sigurado akong yun ang ibinigay ni Daddy sa kanila. Kaya hindi ko lubos maintindihan kung bakit ayaw nilang tumira sa maraming tao. Kung mas pabor naman ito para makapaghanap buhay sila tulad ng pagbebenta. Hindi na nga kami nagtagal noon at agad na umalis. Nakasakay naman kaming 3 sa kotse habang nakasunod naman sa amin ang kotse ni Engineer Santos kasama ang 2 tauhan ni Daddy sa likuran. Ay, pinapainit talaga nila ang dugo ko. Binigyan ko na nga sila ng malilipatan ng titigas pa ng ulo. Dad, kumalma po kayo. Mapapalis niyo rin sila dahil kayo na po ang may hawak ng titulo ng lupa. Alam ko, kaya may kahinatnan talaga sila bukas. Eduardo, masama ang kutob ko sa anak niya. Para bang may masamang plano sa atin? Paano kung may gawin sa'yo ang lalaking yon? Hindi mangyayari yung Catalina. Kasama ko ang mga tauhan ko, kaya hindi nila ako basta-basta masasaktan. Ay, ewan ko ba. Sana lang maging maayos ng lahat. Sana maliwanagan ang isipan nila. Pasensyahan na lang talaga kami. Sa likod ng lahat ng ito, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad ng aking ama. Ang pagiging may-ari ng lupa ay hindi lang basta titulo o pera. Ito ay may kasamang obligasyon at kahihinatnan sa bawat buhay na naapektuhan nito. Sa pagkakataong yun, naisip ko kahit gaano siya kapraktikal, may puso rin si Daddy. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga desisyong hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Pagdating namin sa bahay noon, naaamoy ko na agad ang bango ng sinigang na baboy. Kabisado ko ang amoy na yon dahil yun talaga ang paborito kong ulam mula bata pa lang ako. Naglakad ako papunta sa kusina habang sina Daddy at Mommy ay nasa garden at nag-uusap. Nakita ko naman sa mesa si Logan na nagbabasa ng storybook kaya napakunot noo naman ako. Logan, bakit ka nagbabasa dito sa pagkainan? Sabi po ni Yaya Roda, dito daw po ako para mabantayan niya.
Rhoda, bakit mo hinayaan si Logan na magbasa ng libro dito sa pagkainan? Bakit po, sir? Wala naman pong mali sa ginagawa niya. Walang mali. Hindi ba tinuro ng mga magulang mo ang tama at maling asal? Ang hapagkainan ay para lamang sa pagkain, hindi para magbasa ng libro. May sariling library si Logan at doon lang siya pwedeng magbasa dahil yun ang tama. Sir, mawalang galang na po ha. Pwede niyo akong pagsabihan kung gusto niyo. Pero wag na wag niyong idadamay ang magulang ko dito. Pinalaki po nila ako ng maayos at wala akong ginagawang masama. Kaya ako siya dinala dito dahil wala po akong choice. Hindi ko po kayang bantayan siya sa kwarto at magluto rin sa kusina ng sabay. Ang sabi sa akin ni Madam kanina, kailangan ko makapagluto ng hapunan bago mag 6 p.m. At ang sabi niyo po sa akin, sisiguraduhin ko pong maayos ang anak niyo. So ano po bang uunahin ko? Hindi ko naman po pwedeng hatiin ang katawan ko. Hindi ko alam ang isasagot sa sinabi ni Rhoda noon. Para bang bigla akong napipi. Sa mundong ginagalawan ko, nakikinig at sumusunod ang lahat ng mga naging katulong namin. Walang kahit isa ang kumontra. Hindi dahil natatakot sila, kundi dahil alam nilang palagi akong tama. Lahat ng ginagawa ko ay may plano, maayos at kontrolado. Kaya nang sandaling yun sa hapag ng mansyon namin, hindi ko inaasahan na may naglakas loob na kumontra sa akin. At lalong hindi ko inaasahan na may punto ang sinabi niya. Tahimik akong nakatayo habang nakatingin kay Rhoda. Direktang tingin, walang pag-aatubili, walang takot. Para bang hindi siya alipin ng sitwasyon, kundi kapantay ko sa usaping yon. At bago pa ako madala ng emosyon, ibinaling ko ang tingin ko kay Logan. Tahimik siyang nakaupo, hawak ang libro. Halatang natatakot sa akin. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko bago lumapit sa anak ko. Tara na sa kwarto, Logan. Babasahan kita ng paborito mong kwento. Sige po, Daddy. Aba, naaamoy ko na ang ulam natin ngayon Uhulaan ko, Iha. Sinigang na baboy ba yan? Opo, madam. Di ba nirequest niyo po yan kanina? Oo nga pala. Dahil paborito talaga yan ng mga anak ko. Di ba, Gabriel? Opo. Ma'am. Akit na po muna ako sa itaas. Siya, sige. Maya-maya din kakain na tayo. Ipapatawag na lang kita kay Rhoda kapag kakain na. Bahagya akong ngumiti at tumango kay Mami. Tsaka naglakad paakyat ng hagdanan habang hawak ang kamay ng anak ko. Hindi ko naman maiwasang isipin ang sinabi ni Rhoda kanina. Sa kabila ng lahat, alam kong may punto siya. At konting hiya ang naramdaman ko dahil alam kong may mali rin ako. Ngunit hindi ko ito ipinahalata sa kanya at ayoko ding malaman pa ni Mami ang nangyari kanina. Logan, dito ka lang sa kama ha. Magbibihis lang si Daddy. Opo, Daddy. Pasensya ka na kanina ha. Hindi ko ginustong matakot ka. Tinatama lang kita sa pagkakamali mo. Naiintindihan mo ba yun, anak? Logan, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi pa rin sumasagot ang anak kong si Logan noon. Napabuntong hininga na lamang ako nang makita ang takot sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Kaya pagkatapos kong magpalit ng damit, agad ko naman siyang nilapitan at bahagyang umupo sa harapan niya. Habang nakaupo siya sa kama, marahan ko namang hinaplos ang kanyang ulo para mawala ang takot sa kanyang mukha. Tsaka pinaliwanag sa kanya na wala akong balak na saktan siya. Logan, napagsasabihan man kita, pero hindi ako masamang ama. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo, hindi para masaktan ka. Hello, Jojo. Napatawag ka. Kuya, sundin mo ako dito sa San Simon. Napatrobol ako. Ano? Anong nangyari? Hindi ako nakapag-abang ng taxi. Hinabol ako ng asawa ni Althea. Walang niyang babaeng yun. May asawa pala. Nandito ako sa likod ng bakuran. Nagtatago. Kaya sunduin mo na ako, kuya. Ayoko pang mamatay, madami sila. Sige. Tatawagan na lang kita kapag malapit na ako. Saan ka ba banda? Saang bakuran yan? Basta dito sa kanto ng Bukana. Ikalawang bahay na may bakurang gawa sa kawayan. Tumawag ka kapag nandito ka na ha, kuya. Hintayin kita dito. Sige. Pupunta na. Sabi ko naman sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagiging babaero mo.
Pasensya na talaga kuya. Pangako, hindi na ako ulit pa. Nagsisisi na ako sa lahat. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili noon bago lumabas ng kwarto. Nakasuot lang ako noon ng short at sando at dali-daling bumaba ng hagdanan. Nasalubong ko naman si Roda paakyat ng hagdanan at saglit kaming nagkatinginan bago ako nagsalita. Pakitignan si Logan sa kwarto. May kailangan lang kong puntahan. Pero sir, kakain na daw po sabi ni Madam. Gabriel, saan ka pupunta? Sumabay ka na sa amin sa hapunan. Kailangan ko pong puntahan si Jojo, ma'am. Babalik din po ako kaagad. Mauna na po kayo. Bakit? May nangyari ba, iyo? Mamaya ko na lang po sasabihin sa inyo. Dad, kailangan ko na pong umalis. Mabilis akong sumakay sa kotse at pinaandar ito. Tahimik ang paligid pero mabigat ang iniisip ko tungkol kay Jojo. Hindi ako galit sa kanya dahil lang sa pagiging babaero niya o di dahil alam kong may magiging epekto ang mga ginagawa niya sa mata ng aming ama. Ayokong umabot na naman sa puntong mapagalitan siya at maikumpara sa akin. Ayoko ring masira ang relasyon nilang mag-ama at ayokong bumaba ang tingin niya sa sarili niya dahil sa mga pagkakamali niya. Kapatid ko siya at bilang kuya, responsibilidad kong gabayan siya. Pero sa huli, alam kong siya pa rin ang pumipili ng mga desisyong pwedeng makasira sa kanya. Habang binabaybay ko ang daanan, nakikita kong kumakagat na ang dilim. Kaya mas lalo akong nag-alala kay Jojo, lalo na't may kalayuan din ang baryong yon. Tansya ko ay nasa kalahating oras din ang naging biyahe ko papunta sa baryo ng San Simon. Pumarada naman ako sa gilid ng daan pagkapasok ko sa bukana, tsaka ko tinawagan ang kapatid ko. Hello, Jojo. Nandito na ako sa bukana. Nasaan ka ba? Wala ka na ba nakikitang grupo ng lalaki dyan kuya? Wala naman ako nakikita. Sige kuya, lalabas na ako. Sige. Dito ako nakaparada sa gilid ng daanan, malapit sa bukana. Nakikita na kita kuya. Nakita ko si Jojo sa unahan. Tumatakbo palapit sa kotse ko na parang may humahabol sa kanya. Pagpasok niya, hingal na hingal siya at halatang pagod. Doon ko napansin ang pasa sa gilid ng labi niya. Napakunot noo ako, pero hindi agad ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya sandali bago pinaandar ang kotse. At hindi ko naman napigilan ang sarili kong kumprontahin siya. Jo, anong gulo ba tong pinasok mo? Anong ginawa nila? Bakit may pasa ka sa mukha? Nauli kami ng asawa ni Althea na naghahalikan kuya. At mabilis akong sinugod ng suntok. Buti nga nakatakbo pa ako kaagad bago dumating ang mga kaibigan niya. Dahil kung hindi, malamang bugbog sarado na ako ngayon. O di kaya tigok na ako. Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo Nang babae ka na nga lang, doon pa sa may asawa. Kuya, hindi ko naman kasi alam na may asawa yung babaeng yun. Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya pinatulan pa. Napahamak patuloy ako. Sigurado akong magagalit si Daddy kapag nalaman niya to. Ay, hayaan mo na kuya. Sanay naman na ako kay Daddy. Wala naman akong ginawang tama sa kanya. Ginagawa lang ni Daddy yun para itama ang pagkakamali mo, Jojo. Kuya, hindi ko kailangan ng sermon mo ngayon. Ang kailangan ko, tulong mo. Tsaka, maging totoo na tayo dito. Walang perpektong tao sa mundo. Kaya hindi masamang magkamali. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na akong tamang ginawa sa buhay ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ni Jojo dahil alam ko namang kahit anong sabihin ko, sarado pa rin ang utak niya. Pero may punto naman siya na hindi naman talaga masamang magkamali. Pero ewan ko ba, pagkatapos kong nakitang madismaya si Daddy sa akin nang nakabuntis ako noon, natatakot na akong magkamali pa ulit. Ayokong madismaya ang taong iniidolo ko buong buhay ko. At yun ay ang aking ama. Kaya nabuhay ako na laging pinapantayan ang expectation niya sa akin. Habang binabaybay ko ang daanon papasok sa bukana ng baryong yon, natigil naman ang pag-iisip ko sa narinig ko mula sa bubong ng kotse ko. Pucha, ano yun? Kuya, may mabangis na hayop yata na lumapag sa bubong ng kotse. Oh, narinig mo yun kuya? May umaangil. Pucha, anong klaseng alimaw yan? Danlaki ang mga mata ko sa gulat at takot nang makita sa salaming pangharap ng kotse ang isang hayop na may mapupulang mata. Naglalaway ang bibig nito at may matutulis na pangil.
Dumidila ito sa salamin at pilit binabasag ang salamin. Kaya mabilis kong pinaandar ang kotse habang si Jojo naman ay nagsisisigaw sa takot. Lintik niya yan! Lumayas ka, Halimaw! Alis! Anong klaseng hayop yan? Ayaw umalis. Hindi yan basta hayop lang, kuya. Halimaw yan. Aswang yan. Ganyan ang napapanood ko sa TV. Diyos mio, bilisan mo pa, kuya. Sagasaan mo na. Nakaharang siya. Wala akong makita eh. Ituloy mo lang, kuya. Diretso mo lang. Pag ako di nakapagtimpi sa aswang na yan, kakatayin ko yan. Ano bang dala mong armas para labanan yan? Tumigil ka nga sa kayabangan mo. Lintik. Saan ba kasi nanggaling ang halimaw na yan? Mukhang gutom na gutom, kuya. Kuya, bumusina ka ng ilang beses para maglabasan ng mga tao dito sa baryo at makita nila yan. Sige. Sige pa, kuya. Eto ba? Pagkatapos ng ilang busina, biglang lumipad ang aswang na may malalapad na pakpak at nawala. Nakita ko namang nagbukas ng pinto ang mga tao at naglabasan. May ibang pinagbabato kami dahil sa ingay na ginawa namin at pinagmumura pa kami. Napabuntong hininga na lamang ako at napailing sa nangyayari. Hindi ko na lang yun pinansin at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Ang importante sa akin noon ay wala na ang aswang at ilang sandali pa nakarating na kami sa tapat ng mansyon. Ayos ka na ba, Jojo? Grabe yung kuya. Akala tuloy nila nandidisturbo lang tayo ng tulog. Kotse mo pang napagdiskitan batuhin ng mga tao. Hayaan mo na. Ang importante na dito na tayo. Hindi na palaligtas ang baryong tutuwing gabi. Yung halimaw na yan, duda ako. Yun yung kumatay sa mga baboy ni Lola Salve. Ano sa tingin mo, kuya? Yan din ang iniisip ko. Pero hindi ko akalaing totoo pala talaga ang aswang, Jojo. Sabi ko naman sa'yo, kuya eh. Totoo ang mga suwang. Ayaw mo pang maniwala. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Nakakatakot ang itsura niya. Ako din naman, kuya. Kailangan na malaman ni na mami at daddy to para maipaalam kay kapitan at masolusyonan ang problemang to bago pa may mapahamak na ibang tao. Tama ka, Jojo. Bakit ba ang tagal namang magbukas ng gate? Sandali lang po, sir. Sinusubok talaga ng babae ngayon ang pasensya ko. Si kuya naman eh. Nahuli lang ng bukas. High blood ka na kagad sa kanya. Hindi lang ngayon. Kanina pa siya. Bakit? Ano bang ginawa niyang mali? Pasok na po, sir. At nang maisara ko na po ang gate. Tingnan mo. Siya pa to katat. Relax lang, kuya. Ano ka ba? Masyado kang seryoso. Nakakairita talaga. Nakita ko ang pag-iling ni Jojo habang nakangiting tumingin sa akin. Ako naman, pilit pinapakalma ang sarili ko dahil hanggat maaari ayoko nang makipagtalo pa sa babaeng yon. Lalo na't mas may importanteng bagay pa akong kailangang gawin at yun ay ang ipaalam kay daddy at mommy ang nakita naming aswang kanina na isang banta sa buhay ng mga tao dito sa baryo. Pero pagpasok namin, hindi ako nakapagsalita agad dahil mas nauna ang galit ni daddy nang makita ang itsura ni Jojo. Diyos ko, Jojo. Ano nangyari sa'yo, anak? Siguradong nasangkot na naman sa gulo yung anak mong basagolero. Wala ka na talaga nagawang tama sa buhay mo, Jomel. Kahit kailan, sakit sa ulo lang ang dala mo. Tapos na ba kayo? Anak nang, huwag mo akong sagutin ng ganyan. Matatamaan ka na sa akin. Eduardo, kumalma ka. Ang puso mo. Napakabastos itong anak mo eh. Akala mo kung sino magsalita. Baka nakakalimutan mo. Ha, Jomel? Ako pa rin ang nagpapalamon sa'yo. Yan, Diyan kayo magaling. Ang manumbat. Aba, dapat lang sumbatan kita dahil wala ka ng respeto sa akin. Wala ka nang ginawang tama. Nagbibigay ka pa ng problema sa pamilyang to. Bakit hindi ka nalang tumulad sa kuya mo? Bakit, Dad? Perpekto ba si kuya para sabihin niyo yun sa akin, ha? Kung makapagsalita kayo, parang walang nagawang mali si kuya. Isa naman to nakabuntis na maaga sa aming dalawa, di ba? Bakit lagi niyo na lang akong kinukumpara kay kuya? Oo, nagkamali nga ang kuya mo. Pero kasalanan mo din yun. Dinamay mo lang siya sa kalokohan mo. Kung hindi mo siya sinama sa bar, hindi siya malalasing at mapipikot ng babaeng yun na mukhang pera. Pag kay kuya may dahilan kayo lagi na keso ganyan, ganito. Pero pag sa akin, bingi kayo. Ayaw niyo malang pakinggan lahat ng paliwanag ko dahil kahit anong gawin ko, si Kuya Gabriel pa rin ang perpektong anak para sa inyo.
Jojo, hindi yan totoo. Bumalik ka dito. Agad kaming tinalikuran ng kapatid kong si Jojo at umakyat siya ng hagdanan papunta sa kwarto niya. Habang ako naman, dinadamdam pa rin ang sinabi niya. Yun ang ayokong maramdaman niya dahil nasasaktan ako ng sobra kapag nagkakaroon kami ng kompetisyon sa mga mata ni Daddy. Ayokong ikumpara siya ni Daddy sa akin, pero hindi ko naman kontrolado noon ang sitwasyon at hindi ko naman masisisi si Daddy kung bakit niya yun nasabi kay Jojo dahil na din sa ginagawa ng kapatid ko. Dad, tama na po ang pagkukumpara sa amin ni Jojo. Ayoko masaktan ng kapatid ko at lumayo ang loob niya sa akin. Lalo na masira ang relasyon niyo. Dinidisiplina ko lang kapatid mo. Walang mali sa sinabi ko dahil lahat ng yun totoo, Gabriel. Pero ayoko pong lumayo ang loob niya sa akin, Dad. Ayoko pong masira ang relasyon ng pamilya natin. Lumaki ako na puno ng pagmamahal galing sa inyo. At yun yan ang gusto kong maramdaman ng kapatid ko. Tama si Gabriel Eduardo. Huwag ka masyadong magpadala sa galit mo. Ano ba kasing nangyari sa kapatid mo, Gabriel? Bakit may pasa ang kanya mukha? Sino may gawa nun sa kanya? Siya lang po ang makakasagot niyan, Mami. Pero sa ngayon may kailangan po akong sabihin sa inyo. Ano yun, iho? May aswang po na gumagala dito sa baryo. Inarangan po kami ni Jojo kanina habang pauwi na po kami. Nakaharang po siya sa windshield ng sasakyan. At sobrang nakakatakot po ang itsura niya, Ma'am. Alam ko pong mahirap paniwalaan dahil ako mismo. Hindi talaga ako naniniwala na totoo ang aswang. Pero nakita ko po mismo sa harapan namin. Naglalaway, may mahaba at matutulis na mga pangil. Maitim ang balat at may mapupulang mga mata. Duda ko po, yung aswang na yon ang kumatay sa mga baboy ni Lola Salve. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, iho? Opo, Mami. Sigurado po ako. Buti nga po't nakauwi pa kami ng ligtas si Jojo dito eh. Aswang! Gabriel, mga nahahawa ka na din sa kapatid mo. Kung ano-ano lang na-imagine mo, anak. Tumanda na lang ako sa baryong to. Hindi pa ako nakakita ng aswang. Hindi sila totoo. Totoo po ang aswang, Madam, Sir. Halos parehas kaming napalingon sa likuran ko nang marinig ang boses ng katulong naming si Rhoda. Napakunot no naman ako. Hindi dahil galit ako kundi curious ako kung bakit nasabi niya yon. Sa isip ko noon, nakakita na din kaya siya ng aswang? Kaya niya nasabing totoo sila? Paano mo nasabing totoo sila? Nakakita ka na din ba ng aswang? Opo. Sa probinsya po namin, kapag may buntis, umaatake sila sa bahay na nagbubuntis para makuha ang sanggol sa sinapupunan ng babae. Anong basehan mo, Iha? Nakita mo ba mismo ang aswang? Opo, sir. Nakita ko po mismo dahil kumadro na pong lola ko noon. Nakasagupan na din po siya ng aswang. Kapani-paniwala ang kwento mo, Iha. Pero hanggat hindi ko nakikita mismo ang sinasabi niyong aswang, hindi ako maniniwala. O siya, magpahinga na tayo. Maaga pa akong aalis bukas. Sige, Eduardo. Tara na sa kwarto. Magpahinga ka na rin, anak. At ikaw din, Rhoda. Bukas na tayo ulit mag-usap. Sige po, Ma'am. Good night po, Madam. Good night din sa iyo, Rhoda. Bahagya akong napangiti sa sinabi ni Rhoda kay Mami. Pero agad kong binawi yon nang tumingin si Rhoda sa akin. Seryoso naman akong tumingin sa kanya at ganun din siya sa akin. Sige po, sir. Magpapahinga na din po ako. Sandali. Bakit po, sir? May kailangan po ba kayo? Si Logan. Tulog na po, sir. Maimbing po ang tulog niya sa kwarto niyo. Kumain na ba siya? Opo, sir. Nagustuhan nga po niya yung niluto kong sinigang na baboy. Paborito din po pala niya. Hindi ko tinatanong. Okay po. Nagsasabi lang naman po ako, sir. Sige po, matutulog na po ako. Napabuntong hininga na lamang ako noon nang talikuran niya ako. Sa totoo lang, gusto kong magtanong sa kanya tungkol sa mga aswang. Pero hindi ko maibuka ang bibig ko sa mga sandaling yon. Umakyat na lang ako sa kwarto noon para makapagpahinga at nadatnan ko naman ang anak kong mahimbing nang natutulog sa kama. Kaya humiga na din ako sa tabi niya. Bandang alauna, nagising ako dahil naiihi ako. At pagbangon ko, lumabas ako papunta sa banyo. Napakunot-no ako nang makitang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Rhoda. At sa sandaling yun, may kung anong pakiramdam ang humila sa akin
palapit sa pintuan para sumilip. At nagulat naman ako nang walang tao sa loob. Nasaan siya? Bakit walang tao dito sa kwarto niya? Sir Gabriel? Ah, Rhoda? Anong ginagawa niyo sa kwarto ko? Nakita ko kasing nakabukas ang pinto. Saan ka ba nanggaling? Nagbanyo lang po ako saglit, sir. Bakit po? May problema po ba kung nakabukas ang pinto ng kwarto ko, sir? Oo. Lalo na't babae ka. Kaya kailangan isara mo ang pinto ng kwarto mo. Bakit naman, sir? Ligtas naman po dito. Wala naman po siguro magtatangkang pagsamantalahan ako. Anong nakakatawa, Rhoda? Kasi po, sir, ako dapat ang magtanong sa inyo kung anong ginagawa niyo sa kwarto ko. Di ba po? Privacy ko pong kwarto ko. Napadaan lang ako at nakita kong wala ka sa loob ng kwarto. Nagtaka lang ako kung bakit wala ka sa kwarto mo sa mga oras na to. Sabi ko nga po sa inyo, nagbanyo lang po ako. Okay na po ba, sir? Gusto ko na pong matulog eh. E di matulog ka. Agad ko siyang tinalikuran. Sa unang pagkakataon, wala akong masabi sa mga tanong niya. Naiinis pa rin ako sa sarili ko dahil naisip kong sumilip sa kwarto niya. Ano bang rason ko para gawin yon? Wala naman akong pakialam sa ginagawa niya sa loob ng kwarto niya. Ang tanging napansin ko lang ay ang pagkawala niya doon. At sagot niya lang, nagbanyo lang siya. Napabuntong hininga na lang ako at tahimik na naglakad papunta sa banyo. Pagkatapos, bumalik ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Inalis ang anumang iniwang tanong sa isip ko. Kinabukasan, nagising ako bandang 9:00 ng umaga. Pagtingin ko sa kama, wala na si Logan sa tabi ko. Agad akong bumangon para bumaba at nakita kong tahimik na kumakain ang kapatid kong si Jojo. O kuya, buti namang gising ka na. Sina Mami at Daddy? Ayun, magang umalis. Nagpunta na naman sila sa lupaing nabili nila. Ganun ba? Ikaw, kumusta? Masakit pa ba ang pasa mo? Ayos lang naman kuya. Kuya, pasensya ka na kagabi ha. Hindi ko naman sinasadya yun. Dadala lang talaga ako sa emosyon ko. Hindi ko na kasi kinakayang ipalagpas lang sa tenga ang lahat ng sinabi ni Daddy. Sobrang sakit kasi. Tagos ang gambot to. Naiintindihan kita, Joe. Pero naiintindihan ko din si Daddy. Ayaw lang niya mapatrouble ka. Ayaw niya mapahamak ka at gusto niyang mas galingan mo pa sa buhay. Siyempre, alam niya kasing mahilig ka sa mga babae. Kaya yun ang nakatatak sa isipan niya. Tama naman siya kuya. Pagkatapos ng mga sinabi niya kagabi, napagtanto kong maling-mali ako. Hindi naman kasi ako mapapatrobal kagabi kung hindi lang ako naging marupok sa babae. Naloko ako. Dahil na rin sa pagiging babaero ko. At napagtanto kong kailangan ko na magbago. Hindi lang para kay Daddy, kundi para sa sarili ko. Masaya kong marinig yan mula sa'yo, Bunso. Isipin mo, 28 years old ka na. Ilang taon na lang, lagpas ka na sa kalendaryo. Kailangan mo nang ayusin ang buhay mo para nang sa ganun, mapaghanda mo na ang magkapamilya. Kailangan mo makahanap din ng babaeng pang matagalan, hindi yung panandalian lang. Tama ka kuya. Pero mukhang ikaw dapat ang mauna kasi isang taon na lang, 31 ka na. Lagpas ka na talaga sa kalendaryo. Huwag mo na akong isipin, Jojo. Ayos na sa akin na single ako habang buhay. Hindi naman yan pwede kuya. Lahat tayo sa mundo tatanda at mamamatay. Sina Mami at Daddy, maging realistic na lang tayo. Iiwan din nila tayo balang araw. Ako naman, hindi na kita masasamaan pa dahil siguradong may pamilya na ako niyan. Sinasabi ko sa'yo, mahirap mag-isa kuya. Kailangan mo ng anak at asawa. Ay nako, sa panahon ngayon, mahirap ang makahanap ng babaeng papasa sa standard ko. Ano bang standard mo kuya? Yung perfecto? Yung hindi nagkakamali? Walang ganun kuys. Ang piliin mo, yung babaeng matapang. Para kahit pagalitan mo, hindi ka basta-basta lalayasan. Grabe. Ganyan na ba ako kasamang tao sa paningin mo, Jo? Eh di ba? Ganun ka naman talaga kuya. Kapag may nakita kang mali, pupunahin mo kaagad at pagagalitan mo yung mga katulong natin. Katulong yun, hindi asawa. Magkaiba yun. Kuya, katulong man yan o asawa, babae pa din sila. Parehong babae. Doon ako nahimasmasan sa sinabi ni Jojo at nakaramdam ng konsensya sa nagawa ko noon sa mga naging katulong namin. Hindi ako makasagot pa noon, Miss Neri, kaya minabuti ko na lang ibahin ang usapan nang mapagtanto kong wala na si Logan.
Si Logan pala. Nasaan? Nasa labas kasama ni Rhoda. Ang sabi ni Rhoda, dapat daw masinaga ng araw si Logan para hindi maging matamlay ang katawan niya at lumakas pa ang immune system ng bata. Ano? Saan naman niya nakuha ang ideya na yon? Yung babaeng yun talaga? O ano, pagagalitan mo na naman ba? Nakababad mong araw sa aircon ng anak ko. Para lang maprotektan ang balat niya. Hindi ko nga pinapalabas masyado si Logan para hindi mainitan. Tapos ibibilad niya lang sa araw. Makakatikim na talaga sa akin ang babaeng yun. Uy, teka lang, kuya. Mabilis akong naglakad palabas ng mansyon. Natulala naman ako nang makita ko si Rhoda habang nilalaro ang anak ko sa garden. Bumungad sa akin ang napakaganda niyang ngiti. Para bang huminto ang mundo sa paligid ko at tanging sila lang ang nakikita ko. Tahimik ko silang pinagmamasdan noon at para bang sa sandaling yon, siya ang naging nanay ni Logan at nawalan ako ng pakialam sa ibang bagay. Napatigil naman ako noon at nagulat nang marinig ang boses ni Jojo at maramdaman ang pag-akbay niya sa balikat ko. Nag-slow mo ba, kuya? Ano bang pinagsasabi mo? Kuya, nakita kitang tulala habang nakatingin sa kanila. Akala ko ba pagagalitan mo? Pinagmasdan mo lang naman silang dalawa. Ano? Bagay ba si Rhoda maging nanay ni Logan? Gago. Hindi. Kahit kailan hindi yan sumagi sa isip ko. Baliw. Huwag ka na mag-deny pa. Huling-huli na kita. At saka wala namang masama kung si Rhoda yung matipuhan mo, di ba? Matapang na, astig pa. At saka kung sexy lang yan, naku, baka ma-inlove din ako. Hewan ko sa'yo. Para mapagtakpan ang nakakahiyang ginawa ko kanina, lumapit ako sa kanila para kumprontahin si Rhoda. Napatingin naman siya sa akin at nakangiting bumati sa akin na parang wala lang. Good morning po, sir. Rhoda, bakit mo dinala si Logan dito at naglaro pa talaga kayo sa ilalim ng sikat ng araw? Hindi mo ba alam na bawal ang anak ko sa init? Bakit naman po bawal, sir? Healthy nga po yan kay Logan eh. Tingnan niyo naman ang balat niya, maputla. Dahil hindi nasisikatan ng araw. Kulang po siya sa bitamina, sir. Kulang sa bitamina? Para lang alam mo, kumpleto ang bakuna at vitamin si Logan. Hindi ako nagkulang sa pag-aalaga sa anak ko. Naiintindihan ko po na concerned kayo, sir. Pero para lang alam nyo, magkaiba pang vitamin na iniinom kumpara po sa vitamin na galing sa araw. At yun po ang kailangan ng katawan niya. Para lumakas ang buto, pati na rin ang immune system niya. At sa loob ng bahay, kahit gaano karaming supplements, hindi po nito mapapantayan ang natural na sikat ng araw. Natural? Natural lang? Rhoda, bata pa siya. Hindi mo ba naiisip na pwede siya magkaroon ng sunburn at skin damage? Sir, bago pa lang po kami dito. Hindi ko po binibilad talaga sa araw si Logan. Nasa tamang pag-iisip pa naman po ako sa paggawa ng tama at nakabubuti para sa anak nyo. Tsaka alam niyo po ba, ang sabi niya sa akin, nababagot daw po siya sa loob ng bahay. Hindi daw po siya masaya. Kaya bakit hindi niyo po hayaan na ma-enjoy niyang pagiging bata niya? Katulad ng paglalaro dito sa garden para mas makalanghap siya ng sariwang hangin. Wala kang karapatan na pakialaman ako sa kung ano mang gusto ko para sa anak ko. Katulong ka lang dito. Mawalang galang na po, sir. Opo. Katulong lang po ako dito at isa din po sa trabaho ko ang alagaan ng anak nyo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ngayon, kung ayaw nyo ng ginagawa ko, mas mabuti pong kayo na lang ang bahala sa anak nyo. Total, tama naman po kayo palagi eh. Excuse me po. Natameme ako doon, Miss Neri, nang talikuran niya ako. Hindi agad ako nakagalaw. Para bang may kung anong sumampal sa akin. Hindi malakas, pero sapat na para maramdaman ko kung gaano kabigat ang sinabi ko. Naiwan akong nakatayo noon habang paulit-ulit yung tumatakbo sa isip ko. Hindi dahil tama ako, kundi dahil dun ko unang narinig kung gaano kababa ang tunog noon kapag ako mismo ang nagsabi. At doon, may kung anong kumirot. Hindi galit, hindi inis, kundi hiya at konsensya. Sanay naman akong sinusunod. Sanay akong ako ang tama. Pero ngayon, hindi ako makahanap ng kahit anong depensa para sa sarili ko. Lahat ng sinabi niya ay diretso, walang paligoy-ligoy, at mas masakit, may punto. Hindi ko man aminin agad, pero ramdam kong sumobra na ako
At si Roda lang ang nagparamdam sa akin noon sa unang pagkakataon. Grabe ka naman kay Roda, kuya. Kaya pala wala talagang tumatagal na katulong natin eh. Below the belt na yun ha. Pinapamukha mo talaga sa kanya, nakatulong lang siya. Pero believe din ako kay Roda. Hindi takot magsalita kung ano talaga nararamdaman niya. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganito, Jojo. Nakaramdam ng ano? Nakokonsensya ka? Hindi lang basta konsensya. Para bang natawan ako. Sa pagkakataong to, inaamin ko na nagkamali talaga ako. Buti naman alam mo kuya. Hindi ka lang kasi nakasakit. Nakaapa ka pa ng pagkatao. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga oras na yon. At pagkatapos ng nangyari, hindi na ako makapagsalita pa o kahit makatingin man lang kay Roda hanggang sa tanghalian. Alam ko naman kasi sa sarili ko noon na dapat akong humingi ng tawad sa mga sinabi ko sa kanya. Pero pinangunahan pa din ako ng pride ko dahil hindi ko kayang akuin na nagkamali ako. Yun lang ang tumatakbo sa isipan ko nung mga oras na yon buong maghapon. Habang nasa kama ko noon na nakabantay sa anak kong naglalaro. Hanggang sa narinig ko na lamang ang sunod-sunod na katok sa pinto. Kasabay ang boses ng kapatid kong si Jojo. Kuya! Sandali lang, nandyan na. Ano kayang kailangan ng lalaking to? Kuya, totoo nga yung nakita natin eh. Hindi lang imagination. Yung kapitbahay nating buntis, inaswang kagabi. Ano? Bali-balita sa baryo ang pagkawala ng sanggol sa sinapupunan niya. Sinasabi ko na nga ba? Kailangan ma-action na ng kapitan natin yan. Bago pa dumami ang bibigtami ng halimaw na yan. Dapat magronda na ang mga tanod ngayong gabi. Umabot na nga ang balita kay kapitan eh. At ang sabi, magronda daw sila hanggang alas 12 ng gabi. Si Daddy at Mami, dapat makauwi na sila ng maaga dito sa bahay. Tawagan mo kaya sila kuya. Nag-aalala na rin ako para sa kanila. Sige, sandali. Hello, Gabriel. Napatawag ka, iho. Ma'am, anong oras po ba kayo uuwi? Pauwi na kami ng daddy mo. Katatapos lang nilang mag-sign ng kontrata. Sige po. Mabuti naman po. Bakit anak? May problema ba? May nangyari ba dyan? Wala naman ma'am. Nag-aalala lang kami para sa inyo. Dahil nababalita na sa baryo ang tungkol sa aswang na nakita namin kagabi. Inaswang daw ang buntis sa ating kapitbahay at nakunan. Doon namin napatunayang hindi lang kami nag-i-imagine. Totoo ang nakita naming aswang kagabi, Mami. Oh, Diyos ko, totoo ba talaga yan, anak? Oo nga po, ma'am. Maniwala naman po kayo sa amin. Dahil hindi naman po namin to sasabihin sa inyo kung hindi po namin nakita. O siya, sige. Nakaandar na ba na ang kotse? Hintayin niyo kami dyan. Sabihan niyo si Roda magluto ng pritong isda. Nagsawa na ako sa baboy. Sige po, ma'am. Ano bang sabi ni Mami kuya? Pauwi na ba sila? Oo. Sabihin mo nga pala kay Roda, magprito ng isda dahil sawa na sila sa baboy. Ako talaga? Bakit hindi na lang ikaw kuya? Para makapag-sorry ka naman. Ha? Bakit naman ako magsasorry? Siyempre, nagkamali ka eh. Ayaw mo pa bang aminin yun sa kanya? Hindi ako makasagot sa tanong ni Jojo at nakita ko siyang napalingon bago umalis. Habang ako, naiwang nakatayo at bumalik sa kama at itinuon na lamang ang aking atensyon kay Logan na naglalaro para maiwasang isipin si Roda. Kinagabihan, kumatok si Roda sa pinto ko noon para yayain akong kumain. Ngunit namuo ang katahimikan sa pagitan namin. Walang kahit anong salita ang lumabas sa bibig ko, kundi pagtango hanggang sa makarating na ako sa hapagkainan kasama si Logan. Nadatnan ko naman noon ang pamilya kong naghihintay sa amin ni Logan at sabay-sabay kaming kumain. Siya nga pala, pumayag na sina Apo Goryo at Isko na lumipat na dito ng tirahan dito sa baryo natin bukas ng umaga. Susundin namin sila para maihatid sila sa bago nilang matitirhan. Mabuti naman po kung gano'n, Dad. At least ngayon, tanggap na nila na sa inyo na po ang lupain yon. Hindi lang yun sa akin, Gabriel, kundi sa inyo, sa pamilya natin. Lahat talaga ginagawa ng daddy ninyo para mas mapalago pa ang negosyo natin. Basta para sa pamilya natin, gagawin ko ang lahat, Catalina. Ikaw, Gabriel, kailangan ko ng tulong mo sa susunod na linggo, anak. Oo naman po, Dad. Pero Dad,
Sana po magkaayos na kayo ni Jojo. Kailangan ko na magpahinga. Catalina, sumunod ka na lang sa akin sa kwarto. Baon na ako. Napabuntong hininga na lamang ako nang umalis si Daddy at malinaw sa akin na iniwasan niyang sagutin ang sinabi ko. Napatingin naman kami ni Jojo sa isa't isa at nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Hayaan niyo muna ang daddy niyo. Pagod lang yun sa trabaho. Madami kasi kaming inasikaso kanina. Ayos lang po, ma'am. Kasalanan ko naman po ang lahat eh. Pero simula ngayon, sisikapin ko na po makabawi at ayusin ang buhay ko para makita po ni Dad na hindi lang kapalpakan at sakit ng ulo ang dala ko sa pamilyang to. Masaya ko para sa'yo, Jo. Sa wakas, na-realize mo din ang lahat. Napangiti naman kami ng kapatid ko sa isa't isa at hindi ko naman maiwasang sulyapan si Roda noon, Miss Neri. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong humingi ng dispensa at aminin na nagkamali ako. Dahil hindi talaga tama ang mga nasabi ko at nasaktan ko siya. Pero hindi ko magawa. Kaya hanggang sulyap na lamang ako sa kanya noon. Hanggang sa matapos kaming maghapunan at umakyat na ako sa hagdanan kasama si Logan papunta sa kwarto ko. Pagkahiga ko noon sa kwarto ko, hindi ako makatulog at naiinis ako sa sarili ko dahil hindi mawala-wala sa isipan ko si Roda. Ang mukha niya nung oras na yon, ang mga sinabi niya, ang mga salitang binitawan niya, lahat yon kinakain ako ng konsensya ko. Pero alam kong hindi basta konsensya yon. May kung anong kirot akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag nang makita ko siyang nasaktan. Hanggang naisipan kong bumaba para uminom ng tubig para pakalmahin ang sarili ko. Teka, nakabukas na naman ang pinto ng kwarto niya. Baka nasa banyo na naman siya. Ano yun? Parang may nagbubukas ang gate. Mabilis akong bumaba ng hagdanan nang marinig kong may nagbukas ng malaking gate sa labas. At dun ko nakita si Roda na lumabas. At napaisip ako kung bakit siya lumabas sa mansyon sa mga oras na ito. Nang maalala kong nawala din siya sa kwarto niya nung nakaraang gabi, ibig sabihin, gabi-gabi siyang lumalabas ng mansyon. Hindi ko naman maiwasang magduda sa kanya. Paglabas ko noon, nakita ko siyang tumatakbo sa unahan. Kaya mabilis akong tumakbo para masundan siya. Pero pinili kong lumayo ng distansya para hindi niya ako mapansin. Malakas kasi ang kutob ko noon na may tinatago siyang sikreto. Hanggang sa nakarating kami sa kakahuyan na walang kabahayan. At isang malakas na pag-angil ang narinig ko. At nakita ko si Roda na may hawak na mahabang punyal habang sinusugod ang halimaw sa harapan niya na may malalapad na pakpak. Yun ang halimaw na nakita namin nung nakaraang gabi. Kaya labis akong nagulat nang makita ang galing niya sa pakikipagpatayan sa aswang. Paano niya nagawa yun? Heto pa, halimaw! Ba? Nagtawag ka pa talaga ng kakampi mo, ha? Sige! Lumapit kayo! Marami sila. Kailangan ko siyang tulungan. Pero paano? Heto pa! Paano niya napatay yun? Ang galing ng mga galaw niya. Hetong sa'yo, halimaw! Mamatay ka na! Pucha, anong klaseng tao siya? Walang kahirap-hirap niyang napatay ang 4 na aswang at bumagsak ang mga ito sa lupa. Habang siya naman ay napaluhod at hinihingal sa pagod. Pero wala man lang akong nakitang sugat. Sa mga sandaling yun, may pakiramdam na nagtulak sa akin na lapitan siya imbes na magtago pa. Nakaramdam ako noon ng pag-aalala na hindi ko akalaing mararamdaman ko sa isang babae maliban kay Mami. Roda? Sir? Nakita ko ang lahat. Kaya pala, lagi kang wala sa kwarto tuwing gabi. Paano mo nagawa yun? Nabalitaan ko po na may mga aswang na gumagala dito sa baryo. Kaya tinutugis ko sila. At ngayon, nahuli ko din sila at napatay. Bakit mo sila tinutugis? Paano mo sila nagawang patayin? Manunugis po ako ng aswang, sir. Manunugis? Ibig sabihin, hindi lang ang maging katulong namin ang pinunta mo dito. Namasukan po ako bilang katulong
dahil kailangan ko ng trabaho para buhayin ang sarili ko at suportahan ng lola ko. Pero hindi ko din po kaya hindi tumulong. Ngayong alam kong may mga aswang na umaaligid sa baryong to para makapambiktima. Napatay mo sila, Rhoda. Opo. Madali lang naman pong patayin mga ganyang klaseng aswang eh. Sanay na ako dyan dahil bata pa lang ako. Tinuruan na ako ng lola ko matapos mamatay ang mga magulang ko sa kamay ng mga aswang. Kung ganon, naghiganti ka sa mga aswang? Tama ba ako? Hindi lang po basta paghihigante. Ang ginawa ko ay pagprotekta sa mga taong naninirahan dito sa baryo. Ayokong may inosenteng tao na naman ang mamamatay dahil sa kademonyohan nila. Hindi ako makapaniwalang ganyan kabuti ang puso mo, Rhoda. At isa kang manunugis ng aswang. Dun ko napagtanto na hindi lang siya matapang sa salita. Matapang din siyang harapin ang panganib para lang maprotektahan ang buhay ng iba. At dun ko siya hinangaan sa unang pagkakataon. Yun ang unang beses na makakatagpo ako ng ganong klaseng babae. At tuluyan nang nagbago ang tingin ko sa kanya. Rhoda, patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko kanina. Alam ko nagkamali ako at sumusobra na ako doon. Ayaw ko lang naman na magkasakit si Logan. Pero alam ko ding nag-overreact lang ako. Naiintindihan ko naman po kayo, sir. Pero hindi pa din po sapat na rason yan para mang-insulto kayo ng tao. Alam ko naman po ang lugar ko sa buhay niyo. Isa akong katulong. Kaya hindi niyo na dapat ipamukha pa sa akin yun. Kaya nga, humihingi ako ng tawad sa'yo. At ito ang pangalawang beses na nagkamali ako sa buhay ko. Pangalawang beses? Ano po ba yung pinakauna? Si Logan. Si Logan na anak niyo? Oo. Nakabuntis ako ng babaeng hindi ko man lang naging nobya. At pinirahalang ako. Iniwan sa akin si Logan. At sobrang nadismaya si Daddy nun sa akin. Kahit ako, nadismaya din sa sarili ko. Dahil buong buhay ko, iniiwasan kong makagawa ng mali. Dahil ayokong magkamali. Ayokong maging disappointment ang magulang ko. Pero nangyari pa rin. Alam niyo po, sir. Kung ako si Logan, masasaktan ako sa sinabi niyo. Baka nga hindi ko na kayo kilalaning ama. Ha? Bakit mo nasabi yan? Sir Gab, hindi po isang pagkakamali si Logan. Anak niyo po siya. Biyaya po siya ng Diyos sa inyo. At lahat po ng nangyari may rason. Dahil dyan po kayo nilagay ng Diyos, ang maging ama ni Logan. Besides, kahit nagkamali ka ng desisyon sa buhay, hindi masamang magkamali. Parte yan ng buhay natin. Parte yan sa paghubog ng pagkatao natin. Diyos lang ang perpekto. Kaya ayos lang po na magkamali. Basta't hindi na uulitin pa at natuto na. Naimasmasan ako noon sa sinabi ni Rhoda at napangiti ako sa kanya. Sa mga sandaling yon, gumaan ang pakiramdam ko. Nawala yung bigat sa isipan ko. Yung pressure sa bawat desisyon na palitan ng saya nang marinig ko ang bawat salitang binitawan niya. Yun ang unang pagkakataong tumagos sa puso ko ang salita ng iba. At si Rhoda lang ang nakagawa nun, Miss Neri. Marunong naman po pala kayong ngumiti eh. Ano nakakatawa doon, Rhoda? Wala lang po. Ang gwapo niyo po pala kapag nakangiti kayo. Ang gaan ng aura niyo. Talaga? Opo, sir. Nagliparan ng mga paru-paro sa loob ng tiyan ko sa sinabi niyang yon, Miss Neri. At hindi ko mapigilan ang sarili kong ngumiti. Kaya agad akong tumalikod dahil nakaramdam ako noon ng hiya. Hindi kasi ako sanay at hindi ko rin talaga akalaing may babae pa palang makakapagpangiti sa akin at makakapagpalambot ng puso ko. Pinapatawad mo na ba ako, Rhoda? Paano ko po kayo patatawarin kung nakatalikod kayo? Sincere po ba talagang sorry niyo, sir? Oo naman. Sige po. Papatawarin ko po kayo. Kung mangangako po kayo sa akin na hindi niyo ipagsasabi kahit kaninong nakita niyo po kanina. Yun lang ba? Sige, pangako. Mabuti pa. Tara na. Bumalik na tayo sa bahay bago pa may makakita sa atin dito. Salamat po, sir.
Hindi pa rin mag-sink in sa utak ko ang nangyari nung gabing yun. Pero tulad ng pinangako ko kay Rhoda, hindi ko pinagsabi ang nakita ko kagabi kahit pa sa kapatid kong si Jojo. Kinaumagahan, tanghali na akong nagising at pagkababa ko ng kusina, nakita ko si Mang Isko at ang kanyang ama na si Lolo Goryo na nag-uusap habang kumakain kasama sina Mami at Daddy noon at agad ko naman silang nilapitan. Gabriel, anak. Buti naman gising ka na. Nalito pala sina Isko at Apo Goryo. Magandang umaga po sa inyo, Lolo Goryo, Mang Isko. Magandang umaga din sa iyo, iho. Kumain ka na din kuya. Sumabay ka na sa amin. Sige. Agad ko namang napansin si Rhoda at napasulyap ako sa kanya. Kasabay ng pag-upo ko sa upuan, nakita ko naman siyang seryosong nakatingin kay Mang Isko at Apo Goryo mula sa kusina habang nagpupunas ng mga pinggan. Hanggang sa hindi ko napigilan ang sarili kong lapitan siya. Good afternoon po, sir. Kumain ka na ba? Po? Ang sabi ko, kumain ka na ba? Opo. Nakakagulat naman po kayo, sir. Nakakagulat? Tinanong niyo ako ng ganyan for the first time. Dapat lang naman yun. Siya nga pala. Kanina ko pa napapansin ang tinginan mo kay Apo Goryo at Mang Isko. May problema ka ba sa kanila? Ang totoo po niyan, kinukutuban po kasi ako, sir. Mabigat kasing presensya nila nang dumating sila dito sa mansyon. Ano bang iniisip mo? Hindi ko pa sigurado, sir. Hindi ko sila mabasa. Sa tingin mo ba, may gagawin silang masama? Mukha naman silang mababait eh. Mag-ingat pa rin po kayo sa kanila, sir. Hindi lahat ng taong nakikita niyong mabait ay mabuti. May mga magagaling magpanggap sa mundong ito. Lalo ng mga aswang. Iniisip mo bang aswang sila, Rhoda? Sir, magaling magpanggap ang mga aswang. Kaya kahit kaming manunugis, naloloko din nila. Pero hanggat hindi ko sila nakikitang naging aswang, wala po akong karapatang pagbintangan sila. Ibang klase pala talaga ang mga aswang na yan. Napakatuso. Sinabi niyo pa. Teka, sandali lang, sir. Pakukuluan ko pala tong kamote. Baka mapagalitan pa ako ni madam. Sige. Napangiti na lang ako habang sinusunod siya ng tingin sa bawat galaw niya. Hanggang sa may biglang tumapik sa balikat ko. Matutunaw yan kuya. Ha? Kanina mo pa tinitignan si Rhoda. Masyado ka ng halata. Ano bang pinag-uusapan niyo Mukhang okay na kayo Nagsorry ka na ba? Humingi lang ako ng dispensa. Yun lang. Aba, buti naman at natauhan din. Ang dami kong na-realize dahil sa kanya, Joe. Ikaw ba? Okay na ba kayo ni Daddy? Sa ngayon, hindi pa kuya. Kaya nga nagdesisyon akong mag-take ng board exam para makakuha ng license. Gusto ko kasing makita ni Dad na ginagawa ko na kung anong tama. Para nang sa ganun, mapatawad niya ako. Talaga? Oo kuya. Ayos ba? Sa tingin mo, mapapatawad niya na kaya ako? Oo naman, Joe. Masaya ako para sa'yo. Sa wakas, nakapag-isip ka din. Tapos na ako sa paggawa ng pagkakamali ko kuya. Kaya gagawin ko naman ngayon ang tama. Proud ako sa'yo, Bunso. Salamat kuya. Pero ikaw, dapat pagkakamali na ang gawin mo. Marami ka na nagawang tama Baliw ka talaga. Sobra talaga akong natuwa noon, Miss Neri. Walang mapaglagyan ang sayang naramdaman ko nang marinig ko ang sinabi ng kapatid kong si Jojo. Matagal-tagal din kasing naghintay sina Mami at Daddy na magtino ang kapatid ko. Kinagabihan noon, pumasok ako sa kwarto niya at nadatnan ko naman siyang nag-aaral. Maraming mga papel ang nakalatag sa mesa niya, kaya nasurpresa talaga ako. Aba, mukhang seryoso na talaga ang kapatid ko Ang sipag. Siyempre kuya, bukod kina Mami at Daddy, ayoko din ma-disappoint ng sarili ko. Ngayon na nga lang ako gagawa ng tama, papalpak pa. Kaya kailangan na makapasa ako. Ipagpatuloy mo lang yan, bro. Ano yun kuya? Galing yun sa baba. Halimaw! Halimaw! Si Daddy? Diyos mio, ang ilang aswang yun. Halika dito, halimaw! Tayo magtuos! Hetong saya!
Nakita ko sa ikalawang pagkakataon si Rhoda na nakipaglaban sa aswang habang si Daddy naman ay nakahandusay sa sahig at duguan ng dibdib. Mabilis ang bawat galaw ni Rhoda dala ang punyal at isa-isa niyang nasugatan at napatumba ang halimaw. Kami naman, natarantang nilapitan agad si Daddy. Dad! May sugat kayo! Ang sakit! Mamamatay kang halimaw ka! Paano niya nagawa yung kuya? At paano nakapasok ang aswang sa bahay natin? Manunugis ng aswang si Rhoda, Jojo. Pero hindi ko alam kung bakit nakapasok ang aswang dito. Jojo, tulungan natin si Daddy. Alalahanin natin siya. Tulong! Aswang! Ha? Aswang! Si Mami! Pagkarinig ko sa boses ni Mami, dali-dali akong tumakbo paakyat ng hagdanan. Sigurado akong galing sa kwarto niya ang sigaw niya hanggang sa makita ko siyang nakahiga sa sahig habang inaatake ng aswang. Pilit niyang pinipigilan itong kumagat sa kanyang leeg. Agad napansin ng mga mata ko ang malaking flower vase sa gilid. Agad ko itong binasag sa ulo ng aswang at napaatras ito sa lakas ng tama. Inalalayan ko namang tumayo si Mami pero inatake ako ng halimaw at tumilapon ako. Buti na lang, napansin ko agad ang lumang baston ni Daddy sa sulok. Hinawakan ko ito at ginamit bilang pamalo sa aswang. At bago pa niya makagat si Mami, sinugod ko na siya at hinampas ng malakas sa katawan gamit ang baston. At napaatras naman ang halimaw at humiyaw sa sakit. Ito pang sa'yo, halimaw! Hindi mo ko mapapatay. Kuya! Lintik na halimaw ka! Hetong sayot! Takam na takam ako sa dugo mo, iho. Uubusin ko kayo ng pamilya mo. Mauna ka na sa impyerno! Ah! Nagulat ako noon nang sinugod ni Jojo ang nangihinang aswang at tinaga ito ng bolos sa likuran. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng aswang sa mga oras na yon, hanggang sa ito'y nangisay at nawalan ng buhay. Agad namang nabaling ang tingin ko kay Mami na dahang-dahang bumabangon mula sa pagkakahiga. Mami, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, anak. Diyos ko, akala ko mamamatay na ako. Mabutit dumating kayo. Kung hindi, baka napatay na ako ng aswang. Si Apo Goryo ang aswang na yun, Gabriel. Hindi lang siya ang aswang, Mami. Pati si Daddy, sinugod din ng aswang. Ibig sabihin, aswang din si Isko. Nasaan ang daddy mo? Pagkagising ko, wala siya sa tabi ko. Sir Gab, malalim ang sugat ni Sir Eduardo. Kailangan natin siyang dalhin sa lola ko. Ano nangyari sa asawa ko? Dalhin niyo ko kay Eduardo. Okay, Ma'am. Dahan-dahan lang po. Agad na nataranta si Mami sa narinig mula kay Rhoda. Pagbaba namin mula sa kwarto, nakita namin si Daddy na nakahiga sa sofa sa sala, duguan ng dibdib at nanginginig sa sakit. Agad na lumapit si Mami at hindi niya napigilan ang iyak. Eduardo! O Diyos ko! Ang lalim ng sugat mo! Tayo lang din ang nag-udyok sa kanilang muling tumikim ng laman ng tao. Kaya pala ayaw nila sa may mga tao dahil gusto nilang umiwas sa gutom. Pero hindi nila nagawa dahil sa akin. Nagkamali ako, Catalina. Hindi ko na sana ginulo pa ang pamumuhay nila doon sa San Rosario. Wala kang kasalanan, Eduardo. Sadyang mga demonyo lang sila. Halimaw! Ang sakit. Eduardo, lumaban ka! Kailangan natin siyang madala agad kay Inang Sonia bago pa maging huli ang lahat. Sige, Rhoda. Dali natin si Daddy sa lola mo. Agad namin siyang sinakay sa kotse noon at kumakabog naman ang puso ko noon sa kaba. Mabilis kong pinaandar ang kotse at pilit hinahabol ang oras. Kalahating oras din ang biyahe bago namin narating ang maliit na bahay ng lola niya, si Inang Sonia, na nakatayo sa pintuan at halatang nagulat nang makita kami. Lola, kailangan po namin ng tulong. Sugatan po ang amo ko. Nakagat po siya ng aswang. Ano? Ali kayo. Dalhin niyo siya dito sa loob. Pagpasok namin sa kubong yon, sinalubong agad ako ng mabangong amoy ng halamang gamot na may halong usok ng nasunog na kahoy. Iniga namin si Daddy sa kawayang upuan
At dun siya maingat na tiningnan ni Inang Sonia. Agad namang kumuha si Inang Sonia ng boteng may lamang itim na likido at dahang-dahang ibinuhos sa sugat ni Daddy matapos itong malinisan. Habang ginagawa niya yon, nakita ko siyang hinihipan ng sugat at bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan sa hangin. Sa bawat pagsasalita, bumuga si Daddy ng malakas na paghinga at unti-unting gumaan ang kanyang aura. Ligtas na siya. Kaya wala na kayong dapat ipag-alala. Hayaan niyo na muna siyang makapagpahinga. Salamat po, Lola. Maraming salamat po talaga, Lola. Thank you po, Lola. Hindi ko alam kung paano kitang pasasalamatan. Pero salamat sa pagligtas mo sa asawa ko. Salamat po, Inang Sonia. Lalong-lalo na sa inyo, Catalina, mga anak ko. Mahal na mahal ka namin, Eduardo. Kaya magpagaling ka kaagad, mahal ko. Pagkalipas ng ilang araw at nang tuluyang gumaling ang aking ama, nagkaroon ng panibagong simula ang aming pamilya. Napatawad na ni Daddy si Jojo at unti-unti, naging mas malapit at matatag ang aming samahan. Ang bawat araw ay puno ng tawanan, kwento at pagmamahalan. At sa paglipas ng mga buwan, mas nakilala ko pa si Roda. Hindi na ako nagdalawang isipang sumugal sa pag-ibig sa unang pagkakataon. At ngayon, asawa ko na siya. At hindi lang basta asawa, kundi isang mapagmahal at mabuting ina kay Logan at sa aming 3 taong gulang na anak. Si Jojo naman, tulad ng ipinangako niya sa sarili, nakapasa siya sa kanyang board exam at nakilala ang kanyang magiging asawa. Nabuo nila ang kanilang sariling pamilya at sa kabila ng nakaraan niya, nanatiling tapat si Jojo sa kanyang asawa at buong puso niyang inalagaan ang kanilang pamilya. Sa huli, natutunan naming lahat na hindi masamang magkamali. Ang pagkakamali ay hindi kabawasan ng pagkatao, kundi pagkakataon para matuto, humubog at maging mas mabuting tao. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Hindi maikakaila na sa buhay lahat tayo ay nagkakamali. Walang taong perpekto sa mundong ito. Ang mahalaga ay natututo tayo sa mga pagkakamaling yon. At dahil doon, nagiging mas mabuting tao tayo. Kaya sa inyo mga mahal naming listeners, tandaan nyo sana ito. Hindi masama ang magkamali. Kapag nagkamali ka, hindi yun kabawasan ng iyong pagkatao. Ang tunay na mahalaga ay natutunan nating itama ang mali at gawin ang tama sa huli.